at ating handa ang ating pakikinig na ibabahagi sa atin ng ating pastor, Pastor Aldo. Lord po sa meeting, sa mga special number, ng Panginoon. May the name of the Lord be glorified for those songs and even those sa mga inamit natin. Natutuwa talaga ako na tingnan yung mga kabataan natin. Completely, they are playing instruments for God's glory. And alam niyo mga kapatid, darating ang time as we grow, as they also grow, no? Kung habang lumalaki sila, yung mga awitin natin ay lalong yung lalong pumipino, no? Yung gumaganda, no? Yung mga pagtugtog nila. At darating din yung time na since sila yung mga naandyan, mga ilang people, maliliit pa, no? Mga children, darating yung time na sila naman yung magtuturo. Amen. At darating yung time na dadami sila natutugtog din. Amen. Sa biyaya ng Panginoon, baka magbumating tayo, nagkaroon tayo ng orchestra dito. Amen. Kaya natin, marami na mag-bibilin, marami mag-ukulele, flute, and then, din yung time, hindi na kayo magpapiano, sila na rin. Muli ng Panginoon. At yung magpapaawin dito, sila na rin. Amen. Pagdating ng time, no? Papalalangin natin. So, tayo natutuwa mga kapatid, no? Tayo ay nakapaglinigdag sa Panginoon sa mga ganung kaparanganan. So let us open our Bible once again in John chapter 15. Verse 4. Nabasahin natin, sabay-sabay po tayo ng basa nito. John 15 verse 4. So, say amen. Kung nandiyan na po kayo mga kapatid. Amen. Amen. No? Okay. John chapter 15 verse 4. All together read. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can he, except he abide in me. And the Lord bless the reading of His Word. The Holy Spirit, O Lord Jesus Christ, we ask for your intervention, we ask for your filling, we ask for your empowerment to all of us, through your Word. Patuloy kaming matutong, ma-encourage, patuloy kaming ma-strengthen, at patuloy, Panginoon, na maging magamit-gamit sa iyong basahan at hindi magbibigay ng papuri para sa inyong pangalan sa aming Ama na nasa langit. Salamat po, pagpalain ninyo ang aming gawain, pagpalain po ninyo ang aming mensahe sa namin ito, itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, makakapunan ko kayo mga kapatid. Okay? So, atin pong ipagpapatuloy ang ating pong nasimulang pangangaral. Doon pa rin tayo sa no? Sa biblical discipleship. So, last Sunday ay tinatapos yung pangangaral ng biblical discipleship na kung saan ay tinalakay natin yung walking in His footsteps. Walking in His footsteps. Una ay hinamon tayo na tayo ay humakbang saan? Sa tubig. Ang ibig sabihin ay ang pagsunod sa ating Panginoong sa Kristo. Isang hamon sa atin na tayo ay sumunod sa Kanyang mga utos, sa Kanyang mga ninanais. And last Sunday ay doon tayo sa walking in His footsteps. Ang ibig sabihin ay susundan natin ang Kanyang mga yapak. Ang ibig sabihin, susundan natin kung ano yung mga ginagawa ng ating Panginoong sa Kristo, kung ano yung lifestyle niya, kung ano yung pamumuhay ng ating Panginoong sa Kristo, na dapat makita na ipinamumuhay natin sa panahon natin ngayon. No? Sabi nga, the call to discipleship is a call to walk in His footsteps. No? In the footsteps of Jesus. So we are not to walk, hindi tayo dapat humakbang, hindi tayo dapat lumakad, maglakbay sa buhay na ito sa pagsunod sa mga yapak ng ibang tao, sa pagsunod sa mga yapak ni Numan, at lalong-lalo na hindi sa yapak ng sanlibutan o yapak ni Satanas. No? Mahirap yun na sinasabi natin na tayo ay mga disipulo
Pero ang hakbang natin, ang sinusundan ng paghakbang natin ay ang yapak ng dyablo. Bakit? Kasi ang sinusunod natin ay ang sanglibutan. So, ang sanglibutan, tandaan natin ang kaaway ng Diyos. No? Ang sabi ng Panginoon, He said unto them, kanino? Dun sa mga apostol, ang ganun din ang panawagan sa atin ng Panginoon. Follow me. Sumunod kayo sa akin. I will make you fishers of men. So discipleship is the lifelong process of learning and following Jesus, growing in spiritual maturity and living out His teachings. So ang pagiging disipulo ng ating Panginoong Kristo ay isang lifelong process. So ito po ay proseso habang tayo ay nabubuhay. Ito po ay tuloy-tuloy na pagsunod. Amen? Amen. So there is a one-time decision to accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Tinanggap natin siya noon. No? And there is also a decision that we follow Him. Na tayo ay susunod sa Kanya. At ang pagsunod na yon, mga kapatid, ay tuloy-tuloy. No? Nananatili hanggang ngayon sa buhay natin ito. No? Hanggang tayo ay kunin niya. It's a lifelong process of learning. Patuloy tayong dapat natututo at patuloy tayong dapat na sumusunod sa ating Panginoong Kristo. Hindi natin pwedeng sabihin, matanda na ako, nakasunod na ako kay Kristo. It's a lifelong process. No? Matagal na akong Kristiyano, nakasunod na ako kay Kristo. So yung pagiging matagal na pagiging Kristiyano ay hindi po yun nangangahulugan. Bagamat, yun po ay pwede nating pagbasihan, manifestation na tayo ay nagpapatuloy. Ngunit kung matanda na tayo, tumalikod naman tayo sa pananampalataya natin, o kaya naman kahit matagal na tayo mananampalataya, nakikita pa rin sa atin at makasalibong ang bagay na ginagawa natin. So, ibig sabihin ay tayo pong lahat ay nangangailangan pa rin ng patuloy na pag-aaral at pagsunod sa ating pong Panginoong Kristo. Amen? It's a lifelong process. Sabi gano'n. Sabi ng Panginoon sa Luke 9:23, and He said to them, "You all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me." Ang sino mang nagdanais na sumunod sa akin, ang sabi gano'n, kanyang itakwil ang kanyang sarili. Kanyang pasangin ang kanyang krus araw-araw at siya'y sumunod sa akin. Okay? So, araw-araw, kaya araw-araw, no? So, nakita natin, last time ay yung self-denial. Diba? Ibig sabihin, deny ourselves. We must deny ourselves. So, pagkat nakita natin, ano yung focus ng sarili natin? Ano yung focus natin? Ang focus natin ay mismo ang sarili natin. Tama? Tayo ay laging nakatuon sa sarili natin. Sa kagustuhan natin. Sa nais ng laman natin. Kaya ang sabi ng Panginoon, deny. So, kailangan ng self-denial. So, ang mga disipulo ng Panginoong Kristo ay dapat mayroong self-denial. So, you deny yourself of the things of this world. Anything that departs you. Anything that breaks your relationship with the Lord. Anumang mga bagay na naghihiwalay sa iyong relasyon sa Panginoon bilang disipulo ng ating Panginoong Kristo ay dapat na you deny yourself. Amen? Anumang mga bagay yan. No? So mga kalalakihan, mga bisyo ba yan? No? Na naghihiwalay sa ating Panginoon, deny yourself. No? So and then daily commitment. Daily commitment. So araw-araw. No? Ibig sabihin, nagpapatuloy mga kapatid. No? So ibig sabihin, ito po ay patuloy na lumalago, dapat lumalalim yung ating commitment na ito mga kapatid. No? Kaya nga daily, sabi gano'n, daily. No? So self-denial, putting aside one's own desire, yung interest and needs in favor of following God's will and serving others. No? Halimbawa, bigyan ka ng 200,000, no? 200,000, pero ang kapalit nun ay magpapakonvert ka sa Islam. No? O kaya naman ay dahil nagnanais kang mapunta sa Malaysia, gusto mong makarating ng Malaysia, o sige,
May nag-offer sa'yo, free, pupunta ka ng Malaysia, pero magpa-convert ka muna, no? Ako mga kapatid, no? So, dapat ang ating panindigan ay ang ating pag-ibig bilang tayo ay mga disipulo ni Kristo. Amen? Self-denial. You deny yourself of your interest in needs in favor of following God and serving others. Okay? So, self-denial involves a willingness to sacrifice. Nandun yung ating willingness na magsakripisyo ng ating personal comfort. Hindi. Parang mas masarap sa bahay kaysa magsimba. Diba? So, sacrifice personal comfort. Parang gusto natin na nasa bahay lang kasi parang pahinga na lang natin yon yung araw ng linggo. Trabaho na tayo mula Lunes hanggang Sabado, gusto na natin mahiga na lamang, diba? Kaysa makinig ng salita ng Diyos. Gusto na lang natin mahiga na lamang kaysa, diba, makinig ng pangangaral. So, involves willingness to sacrifice personal comfort, no? Personal comfort. Okay? And even one's own life for the sake of Christ and the gospel. Sa panahon natin ngayon, wala tayong ganitong pagsubok, no? Na kung tayo ay susunod kay Kristo, ay ikamamatay natin. Meron ba? Wala tayong ganitong hamon, mga kapatid, na kapag tayo sumunod, ay ikamamatay natin. No? Hindi katulad ng mga panahon ng ating mga apostol na sila ay talagay kapalit ng kanilang buhay ang pagsunod kay Kristo. No? So, nakaraang pag-aaral natin patungkol sa Bible, ay nalaman natin, di ba? Si John Wycliffe, no? Si Wycliffe, na nag-translate ng Bible from its original text into English. Anong ginawa sa kanya? Siya ay pinatay, no? He was, burned, no? Siya ay sinunod. Okay? So, ganun ang mga sakripisyo na ginagawa nila noon. Yan, no? Even one's own life for the sake of Christ and the gospel. John Huss naman, mayroon namang pinapadeny sa kanya, pinapadenounce sa kanya si Kristo, no? na hindi nakikilalanin si Kristo upang mabuhay siya. Ngunit pinili niya na panindigan para kay Kristo. That is self-denial. But even one's own life for the sake of Christ and the gospel. Nakita natin, no? So, kapalit ng kanilang buhay. So, sa panahon natin, walang ganun, no? So, parang, meron ba sa atin na inuusig ngayon? No. Kapag ikaw ay nagpatuloy dyan sa gawain ng iglesia ninyo, ng church ninyo, lagot ka sa akin, no? Mabubugbog ka, mapapatay. Wala pa, no? Walang ganun sa atin ngayon. So, makikita natin, mga kapatid, yung kung tutuusin, meron tayong mas higit na opportunity. Pero konting bagay lang ay hindi natin talaga maibigay sa Panginoon, no? So, kaya nga kung darating yung time na talagang magkakaroon ng ihigpitan tayo, no? Yung ating pananampalataya ay kukontrolin. So, marami talaga ang bibigay. Bakit? Ngayon pa lamang, di ba? Personal comfort pa lang. Yung pang pa lang, hindi na natin maibigay sa Panginoon yung sakripisyo. Tama? So, paano pa yung talagang gabantaan na tayo yung ating buhay. Okay? The self-denial. Now, why self-denial is important? Because you cannot make a commitment. Kapag hindi ka nag-self-denial, walang self-denial, ang focus mo sa iyong sarili, no? Hindi ka makakapag-commit sa pagsunod sa Panginoon. Because you cannot follow Him wholeheartedly. No? Kapag walang self-denial, hindi mo siya masusunod ng buong puso, no? Ang pagsunod mo, kalahati, 1/4 ang pagsunod mo, no? Mayroong 1/8 ang pagsunod. Okay, ganun lang ang pagsunod minsan. O baka 2 guhit lang, gano'n. Pagdating sa timbangan, no? Yung pagsunod natin kay Kristo. Kapag walang self-denial, no, you cannot follow Him wholeheartedly. And then, because you cannot make Him priority. Kapag walang self-denial, hindi siya magiging priority. Tama? So, sino magiging priority natin? Definitely, no? Sarili natin. Ang ibang tao, ang sanglibutan, na nagbibigay
ng comfort sa atin. Yun din yun eh, di ba? Akala lang natin, no? Inuuna natin yung ibang sanlibutan, pero sa totoo lang, for our own interest yan. And our own, di ba? Priority, our own needs. Anything that fulfill, kaya anumang bagay na nagpupulfill para sa ating sarili, anumang bagay na nagkokontrol, anumang bagay na naghihiwalay sa atin, nagpapahina sa atin, sa ating relasyon, sa ating Panginoon, ay tinatawag natin idolatry. Pagsamba. So pagsamba, ginagawa natin Diyos yung ating sarili. Bakit? Kasi ang priority natin sa atin, no? Wala tayong commitment sa ating Panginoong Kristo. Kaya kailangan ng self-denial. Okay? Siya yung nagiging number lang sa atin, buhay natin, nagiging number 2 lang siya, nagiging number 3, nagiging number 4 lang siya. Hindi siya nagiging number 1 sa buhay natin. Diba? Sa ating panahon, sa ating ating tangkilik, sa ating kalakasan, nagiging tira-tira lang ang ating Panginoon. So hindi siya ang pangunahin sa buhay natin. Kaya kailangan ng self-denial, mga kapatid. Okay? Now, why daily? Because you cannot serve Jesus as part-timer. No? So, hindi natin pwedeng paglingkuran ng Panginoon, yung ating relasyon sa Panginoon, kung totoong disipulo tayo ng ating Panginoon sa Kristo, daily yan. No? Ibig sabihin, no, mga kapatid, yan ay encompassing. Pag sinabi natin encompassing, mga kapatid, yung pagiging Kristiyano mo, yung pagiging disipulo mo ni Kristo, hindi lang yan tuwing linggo. Tama? Disipulo ka ng Panginoong Jesus kahit na Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, disipulo ka ng ating Panginoong Kristo. That is daily. So, ibig sabihin, encompassing yan. Hindi naman ako naglilingkod, hindi naman ako pastor. Sabi ng Panginoon, no? Anyone, diba? Sino man ang nagnanais na sumunod sa akin. Hindi naman sinabi, ang sino mang pastor na nagnanais, sino mang individual na gusto magpastor, hindi. Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin. No? Sabi nyo, ibig sabihin, encompassing. Ibig sabihin, nasasakupan nito yung buong buhay natin. Ibig sabihin, nasasakupan nito yung pagtatrabaho natin, naghahanap buhay natin. Naghahanap buhay ka, nagtataguyod ka ng livelihood mo, so, bilang disipulo ni Kristo. Nag-aaral ka bilang estudyante, so, bilang disipulo ni Kristo. Ha? So, ina ka ng tahanan, ama ng tahanan, bilang disipulo ni Kristo. Ibig sabihin, lahat ng aspeto ng buhay mo ay nasasakupan nito. Yun ang ibig sabihin ng daily. Okay? So, it is encompassing. So, hindi tayo nagiging disipulo lang kapag linggo. Amen? Hindi tayo nagiging disipulo lang kapag nasa church lang. Hindi tayo nagiging disipulo lang kapag nagta-tracts distribution lang. Nagiging disipulo pa rin tayo. Ang pagiging disipulo natin, kahit nasa hanap buhay tayo, kahit nasa negosyo tayo, disipulo tayo ng ating pong Panginoong Kristo. Amen? So because your relationship with Him will be weakened if not daily. At kung hindi daily yan, no? Yung iyong relasyon sa Kanya, ang pagiging disipulo mo, kung kinukonsider mo lang linggo, Lunes, pahinga muna sa mga bagay na panalangin, pagbabasa ng Biblia, alam mo nga kasi Lunes naman. Hindi gano'n mga kapatid. No? So kapag ka gano'n, pag hindi daily, ano mangyayari? Manghihina ang iyong relasyon sa ating pong Panginoon Kristo. Your relationship with Him will be weakened that day. Why daily? Because you will experience the risk of drifting away. Huh? So, kaya araw-araw yun, kaya encompassing yun, buong buhay mo. No? 7 days a week, ito, Kristiyano ka. Amen? Kapatid, mula Lunes hanggang Linggo, Kristiyano ka. Mula Lunes hanggang Linggo, disipulo ka ng ating Panginoon sa Kristo. Kapag hindi yung daily, may tendency ka na to drift away. Ibig sabihin, you will sleep. Ibig sabihin, pwede kang tumalikod sa Panginoon. Pwede kang mawala sa iyong pananampalataya, manghihina ka. Bakit? So, bibilangin natin, no? Kung susumahin natin, 7 days a week, ilang
araw lang ang hinihingi ng Panginoon? No? Sabi niyo gano'n, isa lang. Ilan yung sa'yo? 6, 7. Isang araw lang hinihingi ng Panginoon, ilan ang naibibigay natin? Isang araw ba? Hindi. 2 oras lang. Yung service natin, 10 to 12 lang yung service natin. Nagsisimula pa, minsan tayo nalilate tayo simula. O hindi na 2 hours. Ito dumating tayo, 11. 1 hour na lang. Sa buong isang linggo, 1 hour lang tayo. Di ba? Ang hinihingi ng Panginoon, at least 1 day. Tama? Pero dito po, kung totoong disipulo ka ng Panginoon sa Kristo, yung 1 day, yung tinatawag na rest day, Sabbath day, araw ng pagmimilin. Ibig sabihin, ibigay mo yan sa Panginoon. Amen? Ano man ang ginagawa mo, iwan mo yan para yan sa Panginoon. So, mga kapatid, yan po ay tinatawag din na endless principle. Endless time principle. No? So, ibig sabihin yung mula pa noon, yun, mula sa creation, di ba? Nung nilalang ng Panginoon ang sanlibutan, anong ginawa niya ng 7 araw? Siya'y nagpahinga. Okay? He rested. So, ganun din sa atin hanggang sa panahon natin ngayon, mga kapatid. So, nahandun pa rin dapat, nagpapatuloy tayo sa gawain ng Panginoon. So, sapagkat kung tayo ay hindi on a daily basis, no, there is a risk of drifting away. Lalayo tayo sa Panginoon hanggang sa magbabackslide na tayo, manghihina tayo, mawawala na tayo. Ang madalas natin kasama, mga believer na, ang madalas natin kasama, yung may mga bisyo na, ang madalas natin mga kasama, no, ay kung sino-sino na. No? So, hindi na tayo nasa ilalim ng kalooban ng Panginoon bilang disipulo. Now, ito yung ating hininto na nakaraan, why active following? No, bakit kinakailangan ng aktibong pagsunod? Okay, number 1, because the Lord doesn't like lukewarm. No? Pagka hindi kasi aktibo, parang pahina-hina yung pagsunod mo. No? Yung susunod ka ngayon, susunod ka sa ilang oras, panahon, pero susunod, hindi ka na naman, wala ka na naman. Hindi ka na naman makikita, no, ng Panginoon na naglilingkod sa Kanya. Hindi ka na naman niya napapansin na maalab, na nananalangin, na nag-aaral ng Kanyang salita. So, anong ibig sabihin? Para kang maligamgam, sabi ganon. Sa Revelation, chapter 3, verse 15 to 16, tingnan natin, anong ginagawa ng Panginoong Diyos, no? Okay, tingnan natin, Revelations 3, 15 to 16. The Bible says in Revelation chapter 3 verse 15 to 16, I know thy works. Ito po ay tumutukoy sa church in Sardis. Church in Sardis. Okay? I know thy works that thou art neither cold nor hot. Hindi ka malamig, hindi ka rin mainit. I would thou were cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of thy mouth. Sabi ng Panginoon. Dahil hindi ka malamig, hindi ka mainit, maligamgam ka, hindi kita maintindihan kung disipulo ba kita, yung ibig sabihin ng Panginoon dito eh. Hindi kita maintindihan, tagasunod ba talaga kita? Disipulo ba kita? Bakit may panahon na nakikita kita, may panahon na hindi kita nakikita, may panahon na sumusunod ka sa aming utos, may panahon na nahandun ka sa sanglibutan. So, sinasabi dito ng Panginoon, yun ang ibig sabihin, you are neither cold or hot. Maligamgam ka. Ano sabi ng Panginoon? So, verse 16, so then because thou art lukewarm, dahil maligamgam ka, no? Hindi ka mainit, hindi ka malamig, no? Isusuka kita, no? Parang yung idudura kita, no? Isusuka kita. I will spew thee. Yun ang ibig sabihin. So, ayaw ng Panginoon. Ibig sabihin, pag kayo mayroong dinudura o sinusuka ang pagkain, ano ang ibig sabihin, ayaw nyo. Hindi nyo gusto yung lasa. Di ba? Hindi maganda sa lalamunan nyo. Hindi maganda sa sikmura ninyo. Ayaw nyo. No?
Yun ang ibig sabihin. So, yun ang Panginoon. Ayaw niya ng para ang lamig mo minsan, para ang init mo minsan. Ang gusto ng Panginoon ay nananatili kang mainit. Amen? Amen. Yun ang gusto ng ating Panginoon. That's why, importante na aktibo tayo saan? Sa pagsunod. No? So, mayroon kasing pagsunod na hindi aktibo. Kailangan active following. Kailangan tuloy-tuloy, aktibo ang pagsunod sa ating Panginoon. Amen? So, why active following? Because the Lord requires a living sacrifice. No? A living sacrifice. So, mga kapatid, minsan ko nang ipinangaral to, pag sinabi mong living sacrifice, hindi ito pinapatay. Hindi ito pinapatay ngayon katulad ng tupa, buhay, inalay mo, pinatay, yun yung living sacrifice. Hindi po, pag sinabing living sacrifice, buhay ka. At inialay mo ang buhay mo sa Panginoon at patuloy yung pagsasakripisyo mo habang nabubuhay ka. Yun ang ibig sabihin ng living sacrifice. Romans 12:1. No? Romans 12:1. So natin sa Romans 12:1. Sabi ng Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. No? Bilang iyong katapatang pagsamba sa ating Panginoon. So, tayo ay hihimok ni Apostle Paul, no? Na ating ialay, no? Ang ating pong mga katawan sa Kanya, ang living sacrifice. So, ang living sacrifice, ibig sabihin nun, patuloy mong ipagamit ang buhay mo, ang iyong kalakasan, ang iyong katawan, ang iyong panahon ay ipagamit mo sa Panginoon bilang iyong hain, bilang sakripisyo. Hindi yung parang kung kailan kang mahina na, mamamatay na, sabihin mo, Panginoon, gamitin mo. Hindi yung living sacrifice, mga kapatid. No? Ang living sacrifice, ngayon pa lang, na malakas ka. Tama? So, parang kung kailan tayong nangihina na, nasa hospital na, Panginoon, bigyan mo ako ng pangalawang buhay, maglilingkod ako, hindi ka naman maglilingkod. Dapat ngayon pa lang, nakita mo, binigyan ka ng buhay, binigyan ka ng kalakasan, maglilingkod ako sa Panginoon. Amen? That is the living sacrifice. So that ends yung ating pong message last Sunday, mga kapatid, no? At ito yung continuation na to walk in the footstep, no? Na tayo ay patuloy na lumakad, no? Lumakad ayon sa yapak ng ating Panginoong Kristo. Na ating sundan yung kanyang yapak, no? So since this is about discipleship, yung ating series ng topic ngayon, so atin lang tinapos yung message last Sunday, no? At binigyan natin ng parang recap. But our main message this Sunday is bearing fruit, the evidence of true disciple, no? So part pa rin ito ng ating pong series on the characteristics of a healthy church. So ang isang malusog na iglesia, no, ay mayroong tinatawag na mga biblical disciples. So there is biblical discipleship, no? May mga disipulo at yung pagdidisipulo ay nasa sang-ayon sa salita ng Diyos. At una natin at pangatlo nating topic, no, sa biblical discipleship, bearing fruit, the evidence of true disciple. Pagbubunga, no, yung pagiging mabunga. Ito po ay katibayan ng tunay na alagad ng ating pong Panginoong Kristo. So nandun yan sa ating binasa, sa John chapter 15, sabi ganun, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. So sabi ng ganun, I am the true vine. Ako ang puno, kayo ang mga sanga. Sabi gano'n. My Father is the husbandman, ang tagapag-alaga, ay ang Ama na sa langit. Ang sino man, no? Every branch, no? Lahat ng mga sanga
na hindi na nagbubunga. Anong ginagawa sa sanga na hindi nagbubunga? Pinuputol, no? And every branch that beareth fruit, at yung mga branch naman na nagbubunga, pinipurge. Pinuputulan yon para naman maging malago, no? That they may bring forth fruit. So, kailangan kasi na kung halimbawa may sanga at meron din siyang sanga ng sanga, may mga kanya-kanyang sanga sila, yung mga sanga doon na hindi nagbubunga, pinuputol yun. Tama? So, ganun din daw sa atin. Ang ating Panginoon, siya po yung puno, tayo yung mga sanga. At kung hindi tayo magbubunga, puputulin tayo ng Panginoon. Okay? So, bearing fruit, dapat maging mabunga tayo. Una, ang tunay na pagiging alagad ay pinatutunayan ng bunga na makikita sa kanyang buhay. Madalas natin marinig to, di ba? No, kung ano ang puno, siya ang bunga. Tama? So, hindi magpubunga ng santol ang mangga. Hindi magpubunga ng saging ang santol. Tama? So, kung ang santol, ang punong santol, ano ang bunga niya? Santol din. O ang mangga, ang magiging bunga niya ay mangga din. Tama? So, ang tunay na pagiging alagad, ganun din ang ating Panginoon sa Kristo. So, kung tayo ay nakay Kristo, kung tayo ay alagad ng ating Panginoon sa Kristo, pinatutunayan yun ng mga bunga. May bunga tayo. Tayo yung mga sangay. Nakakunik tayo kay Kristo. No? So, ngayon magbubunga tayo. Yun yung nagpapatunay na tayo ay tunay na alagad ng Panginoon. Amen? Nakita natin, sa John chapter 15 verse 8, so binasa natin kanina. John chapter 15 verse 8. Herein is my Father glorified. So nabibigyan ng kaluwalhatian ang Diyos Ama, that ye bear much fruit. Nakita natin, that you bear much fruit, so shall ye be my disciples. So yun yung nagpapatunay na tayo ay disipulo ng ating Panginoon sa Kristo. We cannot say that, disipulo ako ni Jesus Christ. I am followers of Jesus Christ. Pero hindi makita sa buhay natin yung bunga. Hindi makita sa buhay natin na totoong disipulo tayo ni Kristo. Tama? Dapat makita sa atin yun. Ang pagbubunga ay pagpapakita ng mga katangian at mga gawaing katulad ni Kristo. So mahalaga na mayroon tayong pangunawa. At ang pangunawang ito ay naglalaman ng kahalagahan ng pagbubunga sa spiritual na buhay natin. Ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang bunga bilang patunay ng ugnayan natin kay Kristo sa kanyang pagbabago sa ating buhay. So, kasi kung walang bunga, medyo something, may question. Baka hindi connected kay Lord. Hindi ka nakakabit kay Lord. Hindi ka nakakonect kay Lord kung hindi ka nagbubunga. Tama? So, bearing fruit refers to exhibiting Christ-like qualities and action. So nakita natin dun sa John 15:1 and 2, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not, hindi namumunga, He taketh away, tinatanggal niya. In every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. So makikita natin dito, binibigyan ng emphasis ng ating Panginoon sa Kristo, yung kahalagahan of being connected to Him, the true vine. So, yung kahalagahan na ikaw ay konektado, nakakabit, nakakapit, sa ating pong Panginoon para ikaw ay magbunga. The Father prunes fruitful branches to produce even more. Kaya ang sabi ng ating pong Panginoon sa verse 4, abide in me. Abide in me. So manatili kayo sa akin. So yun ang ating Panginoon. So number 1 point dito mga kapatid, ang mga spiritual na bunga
ay nagpapakita ng katangian ng Espiritu Santo sa ating buhay. Ito ay nagpapatibay ng ating pagiging alagad ni Jesus at naglalantad ng kanyang pagbabago sa atin. Ibig sabihin, nahahayag yung pagbabago sa atin. So, kung dati ay sinungaling kang tao, ngayon, hindi ka na sinungaling. Ha? Kung dati, mga bata, nangungupit ng pera sa mga bulsa ng magulang nila, ngayon, hindi na. Di ba? Kasi, alagad na sila ni Kristo. Di ba? Kung dati, alipin ka ng bisyo, hindi mo maalis yung paninigarilyo, hindi mo maalis yung pag-inom ng alak, no? Pagsusugal, pagbababae, kung hindi mo maalis yung... Ngayon, hindi na. Kasi nagbubunga ka na. Nagbubunga na sa iyo ang banal na Espiritu. At yun ang nagpapatunay na ikaw ay alagad ng ating Panginoong Kristo. Yung bunga ng Espiritu sa atin. Let's open our Bible in Galatians 5:22. Galatians 5:22 and 23. Ito yung sinasabi ng bunga ng Espiritu sa atin. No? Galatians 5:22 and 23. Ang sabi ng Bible, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. So, ang bunga ng Espiritu, mark no, the word Spirit, capital letter S. It refers to the Holy Spirit. It refers to God. Hindi natin yung Spirit na personal, individual, kundi Espiritu ng Diyos na nasa atin, na nananahan sa atin. Amen? Tama ba? Nung tinanggap natin ang Panginoon, ay tinanggap natin ang banal na Espiritu. Amen? Amen. Nananahan sa atin ang banal na Espiritu. Dahil nananahan sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, ito po ay nagbubunga. Nagbubunga ito. Anong sabi ganun? Ano yung bunga? Una, no? But the fruit of the Spirit is love, pag-ibig. No? Makita sa atin yung pag-ibig sa ating kapwa. Pagmamahal sa ating kapwa. Kasama dun yung compassion natin sa mga kaluluwa ng mga naliligaw. Kaya gusto natin silang maligtas. Gusto natin silang sharean ng gospel upang hindi sila mapunta sa impyerno. So kasama yun. Kaya yun yung dahilan tayo ay meron tayong lakas, meron tayong ika nga parang nagdudulot sa atin, no? Na tayo ay sumunod sa Panginoon sapagkat bunga yun sa atin eh. Tama? So nandun yung nagano tayo na parang pag hindi tayo makaakay ng kaluluwa, nasasaktan tayo. No? So nandun yung hangarin natin dahil yun sa pag-ibig, no? Na binubunga yun ng banal na Espiritu sa atin. Amen? At ganoon din sa pagkakataon na kaya tayo ay nakakapagtiis. No? Makikita mo yung long suffering, no? Temperance. No? Bakit? Na kahit na yung tayo ay parang, di ba, sinisiraan tayo, pinagwiwitaan tayo ng hindi maganda, kapag nakatalikod tayo, may sinasabi laban sa atin, ginagawan tayo ng kwento, ginagawan tayo ng chismis, pero nagagawa natin magtiis, bakit? Kung ngayon ang banal na Espiritu sa atin. Amen? So nakikita sa atin yun. Kaya minsan makikita, magtataka sila, bakit ikaw napakahimahon mo, no? Bakit ikaw matyaga ka? Bakit ikaw ay mapagtiis? Bakit ikaw hindi ka nagko-comment ng negative? Nagbunga yun sa atin ng Espiritu. Bilang kalagad ng ating Panginoon Kristo, tumanggap ng kaligtasan at tinanggap natin ang banal na Espiritu na bubunga yun sa atin. Nandun yung mahabang pagtitiis sa atin. Amen? Hindi yung konti na bagay lang, mga kapatid. Kaya tayo, kailangan, Ngunit-ngunitado ito sa ating pangaral eh. Kaya yung self-denial, mahalaga yun mga kapatid. Well, bakit? Kapag hindi self-denial yung ginagawa mo, nakafocus ka sa sarili mo, samantalang dito, ang bunga ng Espiritu, makikita mo, magkocontradict talaga sila, no? Talagang magkalaban sila. So, nandun yung long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Pag wala kang self-denial, lahat ng galit, ilalabas mo, no? Talagang, kung pwede mong durugin yung kamay mo, durugin mo. Diba?
Pag inaapi ka, pag nagwiwikaan ka ng hindi maganda, di ba? Parang lahat ng puwersa, lahat ng power mo, ang gamitin mo, usually ganun. Pero sabi ng Bible, the fruit of the Spirit is not joy, is long-suffering. Mahabang hindi suffering mga kapatid eh. Long suffering. Sobrang haba nito mga kapatid, no? Long suffering. Gentleness, goodness, faith, So, kasama dyan yung ating relasyon, no? Sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, mananampalataya. Kahit sa mag-asawa, kasama yan, di ba? Naalala niyo yung example na about ring, kasama yung long suffering na yan. Ring, di ba? Una, engagement ring, di ba? Pagkas ng engagement ring, wedding ring. Kasal na kayo nun, wedding ring. Pag kayo kinasal na, pangatlong ring doon, long suffering. Diba? So, engagement ring, wedding ring, long suffering. Nandun yung mahabang pagtitiis mga kapatid. So, gentleness, kainahunan. No? Kainahunan, kabutihan. Pagpapakita ng kabutihan, no? At pananampalataya. Meekness, temperance, no? Pagtitiis. Against such there is no law. Ito yung mga bunga ng Espiritu sa ating mga kapatid na dapat nakikita at ito po yung nagpapatibay, nagpapatunay ng ating pong pagiging disipulo ng ating Panginoon Kristo. So, ibig sabihin, yung mga disipulo ng Kristo, lahat yon mga kapatid, ay may taglay na Espiritu ng Diyos. Amen? So, may mga nagsasabi ngayon na sila ay disipulo ni Kristo, wala silang taglay ng Espiritu ng Diyos, therefore hindi mo makakitaan ng mga bunga. Hindi mo makakitaan ng bunga. Ngayon, kung ikaw naman nagsasabi kang disipulo, hindi ba makakitaan ng bunga, you have to check your faith, your true relationship with the Lord. Ikaw ba ay totoong konektado sa Panginoon? Ikaw ba ay nakakonect sa Kanya, nananatili sa Kanya? Kaya mahalaga yung pananatili, pagpapatuloy. Tayong mga kapatid, dapat nagpapatuloy tayo sa pananampalataya. Huwag tayong hihinto. Amen? Magpatuloy tayo, manatili tayo. Kung ano yung mga paraan para tayo ay nananatiling nakakonect kay Lord, yun ang gagawin natin. Amen? Hindi katulad ng Church of Ephesus na kanilang tinalikuran yung kanilang unang pag-ibig. No? Yung ating mensahe ng Wednesday, di ba? Tinalikuran nila yung kanilang unang pag-ibig. So, anong sabi ng Panginoon sa kanila? Remember, repent, and gawin yung dati nilang ginagawa. So, kung ano yung ginagawa ninyo ngayon, kayo ay nagsisimba, nananambahan, nakikinig, nag-aaral ng salita ng Diyos, nananalangin, ipagpatuloy. Dapat nananatili. Amen. Abide in me. Manatili kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Amen? Amen. So, dapat magpapatuloy tayo, nananatili tayo sa Panginoon upang patuloy tayo nagbunga. Number 2, ang pagbubunga ay nangangailangan ng, ito na nga yun, pananatili ng ugnayan kay Jesus. So, abide in me, I in you, as the branch cannot bear fruit of itself. So, nakakita na ba kayo ng sanga na hindi nakakolekt sa puno, nagbunga? Parang imposible naman yata yun. So, pag nakakita kayo ng semento, may sanga, nagbunga, breki yun, no? Mga plastic yun. Di ba? Alam nyo na, plastic, hindi totoo, fake. Nakikita natin sa mga restaurant siguro, no? Ano mga display lang yun. Pero walang sanga na nagbubunga na hindi nakakonect sa puno. Walang ganon. Amen? Amen. So, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself. Except it abide, maliban na lang. Tingnan ninyo yung word na abide, kung ilang beses binanggit. No? Dito sa chapter nito, makikita ninyo, chapter 15, kung ilang beses binanggit yung abide, yung pananatili kay Kristo. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide, maliban na lang na ito'y nananatili, no? Saan? Sa puno, no more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. Ako ang puno, kayong mga sanga. He that abideth in me, ang mga nananatili sa akin, at ako naman ay sa kanya. Tama? Dahil saan kumukuha ng source yung sanga?
doon sa puno. Oh. At yung puno, yung nagbibigay ng source dun sa sanga. The same bringeth forth much fruit. Anong sabi ng Panginoon sa atin? For without me, you can do nothing. Dahil kung wala ako, wala tayong magagawa. Ito yung minsan hindi natin pinibigyan ng reflection sa buhay natin. Halabira lang tayo, sige lang tayong trabaho, sipag, lahat ng gagawin, kaya natin iubos yung lakas natin at panahon, talagang ibubuhos natin, wala tayong pakialam sa ating relasyon sa Panginoon. Ano sabi ng Panginoon, for without me, you can do nothing. We don't recognize, ay mga kabataan, hindi nila nare-recognize yung kalagahan, yung biyaya at kaawaan ng Panginoon. Ang nakita nila yung kanilang lakas. Kaya nilang magtrabaho. Matalino sila. May tinapos sila. Yun ang kanilang basihan ng kanilang magiging tagumpay. Ang sabi ng Bible, for without me, you can do nothing. Kung wala ako, ay wala kang magagawa. Kaya nga yung word ng Christian, di ba? Pag tinanggal mo si Christ, ano yung natira? I-A-M. I am nothing. No? I am nothing. Without me, you can do nothing. Kung wala ako, wala kang magagawa. Yan sabi ng Panginoon. Amen? Pumapasok din dito yung pagiging supreme ng ating pong Panginoon. Yung kanyang sovereign power, yung kanyang providence, mga kapatid. Minsan, may mga kasama ako, usap-usap kami tungkol sa kalagayan ng bansa natin, tungkol sa mga nakaraang eleksyon, kay President Bongbong, kay President Lenka, yung dating tumakbo, si Vice President Lenny, at yung mga kung sino pang mga tumakbo, sila Isko. No? So nagkakamilan kung sino ka ng mga binoto, sapagkat hindi yan nagpapahalakaan kaming nagkakasama sa opisina. No? Hindi kami na babanggitan. Pero ngayon, nagkabanggitan na kami. So, alam nyo kung bakit binoto ko si BBM, sabi ko. So, maraming inis na kay BBM kasi nga, sabi nila dahil anak ng diktador, di ba? Magnanakaw. O ngayon, nilabas ko na yun. Sabi ko, bakit? Anong basihan ko? Alam nyo, nakita ko yung divine providence ng Panginoon sa buhay ng mga Marcos. Ano yung divine providence? Nakita ninyo, ilan yung anak nila? Tatlong lalaki. Nagtataglay ng kanilang mga pangalan. Sabi ng Bible, children are heritage from the Lord. Ama, sabi gano'n, ang mga anak ay pamana mula sa Panginoon. Sabi gano'n. Tingnan ninyo, gagawa ba siya ng masama? Tatlo yung kanyang mga anak. Na magtataglay ng kanyang pangalan. At kung siya'y gagawa ng kasamaan, magiging kasamaan nila. Nakita niyo ba yung blessing na ipinapapatuloy yung kanilang pangalan? Sabi ko gano'n. So yun, sabi ko, yun ang naging basihan ko. Divine providence ng ating Panginoon. So, yun. Pasensya na doon sa mga pumunta kay Lenya. Sana talaga yun yung naging basihan. No? So, nakita natin mga kapatid, no? Kung wala ang Panginoon, wala kang magagawa. Sabi ng isa, hindi ako naniniwala doon. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sige nga, sabi niya kasi gano'n, pinagano niya talaga ang pera niya, kaya siya nanalo bilang presidente. Sabi ko sa kanya, alam mo, kahit anong yaman yan, kahit may tinatagong ilang bilyon-dolyar yan, sabi ko, kung hindi papahintulutan ng Panginoon, kung papatayin siya, papahintulutan ng Panginoon siya'y patayin, mamamatay yan. Hindi yan magiging presidente. Ama? That is the divine providence, that is sovereignty of God. That everything in this world, no, God is in control. No? Kontrolado yan ng Panginoon. O kahit na sabihin mo anong husay niyang manggaya, manggulang, no? Kung hindi papahintulutan ng Panginoon na siya ay mandaya at hindi siya papahintulutan na maupo ng Panginoon, hindi siya papaupuhin bilang presidente. Tama? Divine providence of God. So sabi ng Panginoon dito, without me, you can do nothing. Without Jesus, you can do nothing. Kung wala ang pag-control, ang kapangyarihan ng Panginoon, walang magagawa si BBM.
Ha? Kahit anong kagustuhan niyang maupo sa Malacanang, hindi siya mauupo without Jesus. Amen? Ganun din tayo sa buhay natin, mga kapatid, bilang disciples of the Lord Jesus Christ. Without Him, we can do nothing. Napakalinaw dito, di ba? For without me, you can do nothing. So bearing fruit, ang pagbubunga, it requires abiding in Jesus. So kung gusto ninyong patuloy na magbubunga bilang disipulo ng ating Panginoon, manatili tayo. Amen? Amen. Manatili tayo konektado, manatili tayo kay Kristo. Amen? At ginagawa natin yung pananatili sa Kanya sa pamamagitan ng mga gawain na kung saan nagpapanatili sa atin. Tama? Paano ba tayo nananatili sa ating Panginoong Kristo? Sa pag-attend ng party? Hindi. Di ba? Paano tayo nananatili? Mananalangin. Basa ng Bible. Pag-involve sa gawain ng Panginoon to trust distribution and soul winning. Pananambahan. Amen? Paglilingkod sa pananambahan. Pagtugtog. Anumang bagay yan na paglilingkod sa Panginoon. Yan ay mga gawain na nagpapanatili sa atin sa ating pong Panginoon. Amen? Ipagpapatuloy natin yun. Tayo dapat manatili sa ating pong Panginoon. Number 2 po yan, no? And then, ano nga ba ang proseso ng pagbubunga? Una, pananatili kay Kristo. Yung word na abiding. Nakita natin yun, no? Ilang beses ditong bilanggit yung word na abide, no? Abiding in Christ, no? Ilang beses yung word na abide. And then, pag-aalaga ng ating relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Yun ibig sabihin ng abiding and pananatili. So, inaalagaan natin yung relasyon natin kay Kristo. Amen? So, kung paano tayo nag-aalaga ng ating relasyon sa ating kapwa, ganun din yung relasyon natin sa Panginoon. Patuloy natin pinapalalim ang pagkilala sa Kanya, ang pagkaunawa sa Kanyang salita, patuloy natin pinapalalim yun. Sa paanong paraan, patuloy tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Patuloy tayong nananalangin. Pangatlo, pagtanggap ng Kanyang pagpapahalaga. Ano yung mga pagpapahalaga? Ano yung mga bagay na binibigyan ng pagpapahalaga ng Panginoon? Amen. Una, tayo, binibigyan niya tayo ng pagpapahalaga. So kung tayo ay binibigyan ng pagpapahalaga ng Panginoong spiritual, no? Pahalagahan din natin yung ating spiritual. Amen? No, para tayong kumukonsulta sa doktor. Di ngayon, magbibigyan tayo ng advice ng doktor. Ngayon, pag ang doktor ba nagbigay sa atin ng advice, magagalit pa tayo? No? Ang bigyan ng doktor to, di ba? Ayaw kong pakainin ng ganito. Ayaw kong bisa bawal kang kumain ng ganito. Magagalit ba tayo? Hindi rin, di ba? Nagsusunod tayo. So, kung ano yung pagpapahalaga sa atin ng Panginoon, gawin natin, bigyan natin, pakitaan din natin ng pagpapahalaga. Tanggapin natin yung pagpapahalaga ng ating pong Panginoon. Amen? Number 4, paglago sa Kanyang pagmamahal at katotohanan. So, dapat patuloy tayong lumalago, mga kapatid, no? Sa pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Okay? Then, number 3, last na siguro ito, no? Ang pagbubunga ay may malalim na epekto sa ating mga buhay at sa lipunan. No? So, yung bearing fruit, mayroon po itong impact sa ating, malalim na sa atin, no? Epekto sa ating mga buhay at sa ating mga kapwa. No? So, the impact of bearing fruit. Ang pagbubunga po ay may malalim na epekto sa ating mga buhay at sa mga taong nasa paligid natin. Ito ay nagbibigay ng unang kaluwalhatian sa Diyos. It gives glory to God. When we bear fruit, it gives glory to God. Amen? Naluluwalhati ang ating Diyos. Tingnan natin muli yung John chapter 15, no? Verse 8. No? John 15:8. Diyan na kaya mga kapatid, John chapter 15 verse 8. Ang sabi dyan, herein is my Father glorified. Amen. That ye bear much fruit, so shall be my disciple.
tatlong katotohanan dyan. The Father is glorified when we bear much fruit. That He bear much fruit. So, kailangan ng pagbubunga, mabunga. And then, ito po ay nagpapatunay na tayo ay disciples. So shall ye be my disciples. Kita natin, mga kapatid, ano? Ang sabi ganun sa Matthew chapter 5, verse 16. Matthew 5:16. Sabi ganun, let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. It's also about yung pagpapakita ng fruit, no? Bearing fruit, much fruit sa buhay natin. So ito rin yung nagiging liwanag. Ang ating Panginoong Kristo yung liwanag at yung bunga sa atin ng Espiritu. Let your light so shine. Ito ay dapat magliwanag sa kanila. Before men, that they may see your good work. So, ang unang epekto nito, mga kapatid, nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos na nasa langit. No? Ito rin po ay nagbibigay ng inspirasyon sa atin. No? Na tayo ay nagpapatuloy. Ito rin po ay nagbibigay ng lakas sa atin. No? So, kayo mismo, no? Magkakaroon kayo ng strength, ng courage, ng encouragement din. Ano? Pag nakikita mo na may nagbabago yung buhay mo, tama, nagbabago yung character mo, nagbabago yung ugali mo. No? So makikita mo sa sarili mo at it gives you strength, inspiration. When you reflect, no, kapag ikaw ay nagre-reflect mag-isa, nagninilay, no? Ang kita mo. Matutuwa ka rin at mabibigyan mo rin ng papuri ang Panginoon. No? So, number 3, naglilinang ng mga relasyon. Ibig sabihin, nagsasaayos ng mga relasyon. Ito yung epekto. No? Nung araw, bangayan ka na yung bangayan ng mga kapatid mo, lagi kayo nag-aaway. When you bear much fruit, pag nagbubunga sa iyo ang Espiritu ng Diyos, ano nangyayari? No? Inaayos dito yung relasyon. Well, ano yung nakita natin kanina ang bunga ng Espiritu? Mahabang pagtitiis, long suffering, meekness, gentleness, goodness. Nakita natin. Love, di ba? Nakita natin. Yun yung mga kapatid. Naglilinang ito ng relasyon. Ang gusto natin ay meron ng joy, kagalakan sa relasyon. Ayaw na natin ng mapait, no? Na pagsasama, hindi natin ginugusto yun. Amen? Ang gusto natin ay kasiyahan. Nagpapakita ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. So bakit? Napapatunayan yan ay binago ng Panginoon. Bakit? Nakita sa Kanya. So, ano yung nagpabago sa iyo? Ano ba yung nagpabago? Hindi New Year's resolution, mga kapatid, nagpabago sa iyo. Amen? Kundi yung Ebanghelyo na tinanggap mo. Doon nila nalalaman. Bakit ba itong tao ito napakabuti, no? Mapagtiis, hindi chismosa, di ba? Hindi mapanira, hindi mapanlaik, no? Hindi mayabang itong tao ito. Ano bang meron to? Di ba? So, titingnan ka nila. Eh, pag in-invite mo sila, kasama sila. Sige, sama ko. Subukan mo mag-invite, no? Payabang-yabang ka yan. Kaya ka naman, malautang ka. Di ba? Di ba? Invite ka dyan, hindi ka sasamahan. Di ba? Kilala ka dyan bilang manulugan. Kilala ka bilang sinungaling na tao. Chismosong tao, kilala ka nila dyan. I-invite ka, di ba? Sama ka. Kung nakikita nila, di ba? Wala silang nakikita ko. Nagpapakita ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ito po yung epekto ng pagbubunga. Amen? So, as application po sa buhay natin, no?
isipin natin yung mga bahagi ng buhay natin kung saan kailangan natin magbunga ng higit pa. Anong bahagi ng buhay natin na kulang pa yung pagbubunga sa atin? So tayo ba ay madaling magalit? Madaling mainis? Madali tayong mainit? Tama yun, di ba? So, tingnan natin yung pagbubunga sa atin. So dapat tinitingnan natin yun, yung Galatians 5:22, ini-inventaryo natin yun sa buhay natin, mga kapatid. No? Galatians 5:22, kumusta ba yung pag-ibig ko sa kapwa? Kumusta ba yung kagalakan ko? Ako ba yung taong puro na lang yata, puro hinanakit, puro bitterness, no? Puro kapaitan, no? Parang ako ba yung taong naikukumpara na sa ampalaya? Di ba? Ako ba yung, ano ba ako, peace loving ba ako? Di ba? O ako, war freak ako, di ba? Yung bagay, nakikipag-away ako. Hindi yun ang bunga ng Espiritu. Ito, peace. Di ba? Peace. Long suffering. Diba? Konting bagay, naiinis ako, hindi ko mapagpisan, ilalabas ko yung galit ko, long suffering, yung sabi ng Bible. Gentleness, kayo na muna. No? So, goodness, faith, no? Pananampalataya, meekness and temperance. Tingnan natin yung ating sariling buhay, mga kapatid. Huwag niyong isipin yung buhay ng may buhay. Huwag niyong isipin yung si kapatid na ganito, yung kapatid ko ganito, yung kaibigan ko ganito, pinsan ko ganito. Huwag, mga kapatid, no? Ang tingnan natin yung sarili natin. Isipin natin yung mga bahagi ng buhay natin kung saan kailangan pa natin magbunga ng higit pa. Amen? And then, tukuyin natin yung mga konkretong hakbang. Ano ba yung mga dapat na hakbang na maaari natin gawin upang manatili tayo kay Kristo at maging mabunga. Amen? So, yung pag-attend ng prayer meeting, ayan, yan ay hakbang. Pag-attend ng cottage prayer, yan ay hakbang. Yung pagiging involved, trust distribution, soul winning, yan ay hakbang. Pananalangin, yan ay hakbang. Daily devotion, yung family altar, yung pananalangin ng kasama ng mga kapatiran.